ma-forward din, ma-get din sa plenaryo, Terry? Hindi na sila lang ako. O, tingin ko, mabilis na lang ho yan. Kasi siyempre, pagka naman po na Kenta lang, kenta. naipito na ho yung mga committee report sa yung draft items of impeachment. Diretso na ho na rin. Bahala na, Blake, bahala. So, yung impeachment is just a matter of time. Kailangan ko na-confirm kung anong oras talaga yung mga committee meeting sa araw po na yun. Okay. Sige. Kasabay mo ng ginawa ng pagdinig ng inyong committee. Ito mo natin yung mga ginagalang kampang ng kampo ni Vice President Sara Duterte at asawa. Sinong miyembro ho ng House Justice Committee at maging sa AMLAC, sa Panay Partner, sa AMLAC at sa BSP, di ba? With that, kung Terry, ano ho yung kumbaga ba magiging assessment natin dito sa mga kaso na ito? Ito ho ba ay makaka-apekto dito ho sa mga magiging susunod na hakbang ng komite para po sa impeachment? Ano po mabasa natin dito, Terry? Alam po ninyo, sobrang alam po ninyo, dapat basura talaga yung kaso na yan, no? Ni Atty. Carpio, kasi wala naman yung talaga kamata-batayan yan. Ang sabi nga ho ni Chair Luis kahapon, meron yung kapangyarihan yung pong komite na makapag-subpoena po ng mga dokumento. Yun yung una. Pagkawa, alam po ninyo sa pinapagit nila AMLAC na amendments, nakalagay ho ron, pagkong sa confidentiality, totoo naman yun. Pero din po doon na information sharing sa pagitan ng mga opisina. So hindi yung sinasabi nila na meron ng absolute confidentiality. At yung confidentiality na sinasabi dyan, yan po yung pagbabawal na sabihan mo yung investigahan pong tao. So never yan isinulat para pigilan mo yung pagpapanagot sa mga nagmamoney laundering. No? So yun yung kailangan natin. Kaya ang sabi ko namin, hindi, nagka-implement kami ng lawful authority para kumuha ng informasyon. So, wala kang kapalabag dahil po sa confidentiality provisions po ng AMLC. Pinag-uusapan pa natin kung meron yung mga proseso, yung mga susunod na hakbang matapos po kinakitaan ng probable cause. Ito po ang impeachment complaint. So, ano po mangyayari doon pagdating sa plenary? So, magbubutuhan po kayo. Tama po ba, 1/3 ng membership ng House of Representatives. Yun po ang kinakailangan para ma-forward yung reklamo din sa Senado, Kong Terry. Tama po yun. So, ang inaasahan natin boto dyan ay 106 votes na minimum, no? Para pag-pen. At ako naman nun, nabito natin 53 votes, no? So, yung susunod na 53 na lang ho. Bilis ang panahon. Natin hanapin. Para ho, sunod na po sa Senado. Parang nadadabot pa mga anti-patulog impeachment. Opo, so, more or less nasa 53 na yung hakanapin. Kayo po ay confident na makukuha ang matutuwa ang boto para sa pagkahan ito pong impeachment complaint. Ate ko ba mo yung 106? Maganda, hindi na wala. Hanggat maaari, maganda makuha rin mo dati yung boto, which was 215 nung pong 19 Congress. Lalo tigit talaga naman yung mas mabigat po yung mga batayan. Dahil noong nakarang taon naman wala naman po yung AMLAC report, no? Yung 6.77 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows, no? Pumasok na pera sa account ng pag-usawang Duterte Carpio. Diyan pa rin to talaga nagimbal na ho yung bayan doon po sa information po na yan. At dahil kayo po ay confident na makukuha po ninyo yung required na boto para maiusad yung reklamo na yan dyan sa Senado, napadako na po ba yung usapan niyo dyan sa House of Representatives kung sino po yung bubuo ng mga prosecutors kung sakali na doon na sa Senado itong impeachment complaint atong Terry? Wala pa naman yung usapan tungkol sa panel of prosecutors, no? Pupunta po sa Senado for trial. Pero siguro pagkakatapos na yung debate, makikita nyo, di pa pupunta po natin yung panel of na pupunta sa Senado para mag-trial. Okay. Pero medyo kapapasok lang ho nito, na-monitor lang ho namin. Meron hong panibagong statement yung abogado ko ni VP Sara, si Attorney Paul Lawrence Lim.
Sabi ho niya dito, yung ginawa raw kong presentasyon ng NBI hinggil nga ho sa possible commitment ng inciting to sedition at grave threats ni VP Sara. Ito, basahin ko po verbatimly. It publicly reveals the falsity of the charges against her. Evidence is spliced, curated, context is ignored, opinion is substitute for facts. Guesswork is presented as investigation results. So in short, parang minamalit ho nila ng kampo ni VP Sara ito kong pinesenta ng mga video kung saan nga ho possible na pagkabanta niya, di ba? Sa first couple, pati na rin ho yung mga sinabi niya na parang puputulin yung ulo, mga ganito. Mga reactions po dito po sa bagong statement mula po sa kampo ni VP Sara. Alam mo, itigil na nila kakapress na release nila. Ay, doon nagpakita sila sa Senado, doon nila kung magpapakita. Hindi nagpakita kahapon, di ba? So, nag-default po sila dyan sa pagpapakita. Hindi na yung harap ng tao. Pakita na sila. Yung sinabi nila dyan, sabi nila sa harap namin. Di ba? Tapos na wala sa amin. So, wala na sila pagkakataon sa level po ng committee. Pero nakakatawa ko yung marami ko silang sinasabi. Pagkakalang bilang naman sila magpakita. Kumbaga, gusto nila yung Gaya ng Jamaico, nung hindi pa panahon na makamahal, 20 kilo. wala pa namin. Kaya pinibigay na yan, nagpapaksakan na eh. Wala ko ang umuwi. Desisyon ng Korte Suprema. Tapos nagkaroon pa ng mukhang panibagong definition doon sa word na forthwith. Kasi nga, yung latest statement sa Korte Suprema, yung forthwith, parang naging discretionary na dapat na Senado. So, nagkaroon na, magiging agad-agad for yung proseso ng pag-fulfill po ng impeachment court. Ano pong reaksyon niyo dyan? At ano po yung nakikita ninyong implication, negative or positive? Nung tuntua ka, napakarami mong nakuha eh. Pagdating sa may-ari, aking sapat. Pang-apat ang pantayan sa'yo. Mahimik ko, konti lang, no? Kung magmamabilis sila, o magmapapagal sila, depende sa sitwasyon po na magkakaibang mga kaso. Hindi ba? So, yun o. So, sa totoo lang wala kayo itong nagbago. Kasi, parang ganyan naman talaga dapat. Kasi nga, mga equal branches ko ng gobyerno yan. Hindi ba? So, sa dulo-dulo, dapat pinapayag po nila Chicago, sa kanilang sariling mga definition. Ang totoo, dapat pinabayaan nila yung Kongreso dun sa din nilang mga definition. No po paano ginagawa. No, yun po mga impeachment procedures. Pero yun po, hindi ko mas... Ganito, ano po yung tingin niyo? Sipa. Hindi. Kasi nga, yung statement na yan, ganun sa Korte Suprema, parang sumasalungat doon sa mga naging pahayag ng mga framers ng Constitution, iba mga legal luminaries na sinasabi dito na hindi yung discretion ng Senado. Yung Senado ay obligado na simulan agad yung pagbubuo ng impeachment court kapag naisabit na ng House yung articles of impeachment atong Terry. Tama kayo, tama naman kayo dyan, ano? Pero, incident, wala tayo. Ang pakiramdam na pag sinabi mo ang forthwith, dapat agad-agad yun. Di ba? So, ang totoo naman, doon sa pinalabo lalo ng Korte Suprema, yung pong definition na yun. So, kumbaga, sinatigan nila kung ano yung pagpapasya ng Senado, kung ano yung sabihin ng forthwith, sila ipahala. Basically, yun ang ibig sabihin. Nung pong Korte Suprema. Pero, kung yun ang sinabi ng Korte Suprema, sige na. Sige na. Pero naman, mabigat na objection. Pero naman mabigat na objection. Kung ano po pagkaka-define yan, kaya siyempre, dahil Korte Suprema, gagalangin natin. Diba, kanila pong pagtingin. Kasi parang tingin ng iba, parang talagang from the original na parang inuutusan ang sinabi na kasi sisimulan agad. So ngayon, independe na. Halimbawa yung Senate o members of the Senado, ayaw agad simulan, independe na sa kanilang views. Kung kailangan na sisimulan, agad-agad ko, baka sa susunod na tatapang na, yun po yung tinitingnan nila na implication.
Wala na yung mga bagay na yan. Sa totoo lang. Hindi nabutan ng bataan yan. Ano, hindi nakaranas. Lahat tayo naranasan natin. Akala ko yung kumikilos. Pati yung mga Pero paisip sa ganyan, iglog, or kami na lang parang naranasan. Sa yun. pagkasubasyon na. hindi kumikilos. No. Hindi ba? Thank you. So, ay- Maunawaan po ng mga kababayan po na. Yung mga yan, yung mga Dahil lang malapit na reglamento. Wala, ang kabataan ko, cellphone eh. Pero paano Cellphone wala na sila hawak. reglamento sa reglamento? Dahil puro gastos. Kailangan ng pera dahil magdalilig ko, may bayan. Tara tayo nung araw eh, maliligo po sa dalayin lang eh. Ano? Wala namang mukhang Minsan, hindi na nga nagdadala eh. Yung leader ng Senado na gusto na masimulan agad kapag napunta sa kanila itong article sa impeachment diary. Tama naman yun. Pero siyempre, ang pinapabahala na mo natin dyan. Lagi pera. Sobrang linaw naman mo kasi talagang ibig sabihin ng portrait. Sa totoo lang, hindi ba? Yung binabanggit siya kanina, na parang ang tagal pagkakaintindi ng mga buwan ng konstitusyon, talaga agad-agad yan. Walang, kumbaga, there should be no delay. Oo. Ha? In fact, dun sa desisyon sa Kamara, dun sa proseso ng Kamara, yun naman yung prinsipyo na, di ba? Kaya nga yung sinasabi na, kayo gawin niyo yung trabaho niyo, simplification based na kayo Ibig sabihin na kasi huwag kayong magbagal-bagal dyan. Di ba? Tapos dito po sa Senate decision, huwag kayong bahala kayo mag-decision yan kung mabilis yan o hindi. Depende sa circumstance yan Depende sa gusto niya, sa trip niya. Trip lang. O parang medyo hindi mo yung pareho na prinsipyo. Di ba? Okay. Ito naman ho, dahil napag-usapan natin yung mga ganyan-ganyan, yung mga desisyon sa Supreme Court. Gano'n naman tayo ka-confident kung Terry na kumbaga hindi na tayo mate-technical sa pagkakataong ito, di ba? Kita-kita naman natin na sobrang ingat itong si Chairwoman Luistro, parang na lahat ng hakbang kailangan sinisilip nila kung ito ba ay mabubutas o mate-technical kalaunan na kung Terry. Dalawa lang kasi yung slot na... Isang halimbawa po dyan na hindi magbukas ng box. So, lahat naman kami dito, gusto buksan yung box. Kaya lang, siyempre, mahirap din ho talaga na ipilit ho yung bagay na yan, lalo tigil. Sapat-sapat naman ako ito yung dokumento na ebidensya dyan po sa Supreme Court, no? So, ibig ko sabihin, kung meron ka naman akong nakaliport, meron ka ng salin, baka naman hindi mo na kailangan magbukas ng box, no? Baka pwede nga sa Senado na lang ho buksan yan. No? Sa totoo lang kung kami talaga yung magpapasya yan, dapat lahat binuksan ho natin. Pero ibayo rin ho talaga yung pag-iingat ng ibang mga miyembro, hindi okay po yun. Wala naman tayong problema. Okay. Sige, with that, kung Terry, patuloy kami makikipag-ugnayan sa iyo at siyempre abangan natin itong mga magiging developments sa araw ng Lunes. Maraming salamat sa iyo at salamat sa oras sa binigay mo sa amin ngayong mga kabuhay. Thank you very much. Maraming salamat. Yan mga kabigala si Victor Zero, Angeles Representative Terry Redon. Kasi diba, totoo naman yung mga gumawa mismo ng konstitusyon, ang definition nila ng forthwith, di ba? Agad, di ba? Pero dito nga sa salita, sina Ascona, sina Munsod, ang dami nila pagdalagas na naging bahagi doon sa pagpapaday ng konstitusyon na nung pinag-uusapan yan, malinaw sa kanilang lahat mga kabrigada, yung salitang forthwith, ang ibig sabihin nun, agad-agad, walang delay. Pero sa panibago nga ako naging desisyon ng Supreme Court at ako sa petisyon na inahin yung sa nakaraang impeachment. May bagong definition, may bagong definition. Ang bagong definition para magkada, discretionary on the part ng Senado, kung sa tingin nila bibilisan, kung sa tingin nila mas babagalan, depende sa kanila. Correct. Depende sa circumstances ng case. Yun yung pinanggit nila, brother. Actually, nung una ko nabasa yan, nung unang skin ko lang di ba? Sabi ko, pero hindi ko maintindihan. Ano itong sinasabi na depende sa reasonable time? Ano yung sabihin nun? Malinaw nga sa Constitution na forthwith, dapat immediately, agad-agad, di ba? So, nagpunta ko doon na reasonable time. So, binasa ko ulit. Hanggang sa 3 beses ko binasa, di ba? Ibig sabihin na nun, depende, mag-iiba sa sitwasyon. Depende nga sa discretion ng Senado. Depende
sa kagustuhan ng Senado Brigadier at depende kung yung nakaupong Senate President, gusto niya simulan agad o yung simulan agad yung proseso, yung pag-continue ng impeachment court. Okay, nagkaroon ng definition at yun yung problema dyan, Brigadier. Kumbaga, iba na yung magiging epekto ng pag-forward ng articles of impeachment. Halimbawa, imagine kung si Chief Escudero yung Senate President, so wag mo na simulan. Ngayon, na si Tito Soto yung Senate President, di ba, may statement niya sila, gusto nyo simulan agad? Oo. So, sa susunod na mga pagkakataon, mga kabrigada, depende naman. Depende sa mood ng mga senador. Kasi hindi naman ka-confine lang dito sa Duterte impeachment mga kabrigada. Kasi ito naman yung kumbaga ba, magiging patayan sa mga susunod na impeachment kung meron man. So, mangyayari dyan, ang impeachment ay dedepende na sa kung sino ang Senate President, di ba? Mukhang nabago yung tenor ng Constitution Brigadier. From the original na order simula agad, forthwith. Ngayon, parang payo na lang eh. Sige, ito na, may articles of impeachment. Depende sa iyo kung gusto nyo simulan. Pwede. Kung ayaw nyo simulan, kung simulan nyo agad, pwede. Ano, tara? Tara? Umpisa natin? Ayaw ba? Okay, sige. Masalamat. Kumbaga, ang ginawang statement na yan ng Korte Suprema, parang ginawang hindi na matatakot yung Senado sa Konstitusyon. Hindi natin sinasabi na matatakot sa Korte Suprema. Matatakot sa Konstitusyon. Kasi ang Konstitusyon, yun yung pinakamataas na batas, yun ang saligang batas ng Pilipinas sa dapat sumusunod lahat, maging ang Korte Suprema. Correct, diba? Yung Konstitusyon na sumusunod ng Korte Suprema, sumusunod ang mga existing nating batas. Ngayon, hindi na pwedeng sundin. Lahat dapat ay naka-ampla sa ating konstitusyon at hindi nakasagrado na sinusundan natin. Pero dahil sa bagong definition na ito ng Supreme Court, Pwedeng simulan, pwedeng hindi. ano, tama? Depende sa gusto nila. Diba? Trip nila. Trip ng Senate President. Hindi natin, hindi ito confined lang sa Duterte impeachment. Sa lahat nito, mga kabrigada, mag-a-apply kahit kanino. Pero siyempre, pwede pa naman i-contest yan, pwede pa naman questionin yan, yung decision ng Korte Suprema, di ba? Yung mga pagkakataon, mga kabrigada, na ang Korte Suprema, di ba, bumabalik ka doon sa kanilang previous na mga rulings, di ba? Ganun eh. I'm sure, may mga kukwestiyon yan, tulad ng mga nababasa natin mga brigada na mga opinion ng mga framers ng Constitution na iba yan sa pinag-usapan namin yun yung sinasabi nila, Brigadier. Iba yan sa pinag-usapan at sa interpretation ng Korte Suprema. Pero siyempre, Korte Suprema yan eh, di ba? Wala na. Finish na. Parang di ba? Parang sila yung huling magsasabi. Kung ano yung sabihin nila, finally, yun na yun, di ba? Pero pwede pa naman nga ho, kung sakali, questionin ito, naging Di ba, question na ito. doon sa naunang ruling nila, may impeachment complaint kay Vice President Sara, di ba? Siyempre, ano yun? Idiniklara na unconstitutional. So, yung motion for reconsideration, naglabas ulit ng final ruling ang Korte Suprema, di ba mula doon sa kanilang mga interpretation ng constitution ng impeachment, di ba? Di ba yung sinasabi nila na bibigyan ng kopya yung mga complainants, yung respondent, doon sa kanilang panibagong ruling, mukhang hindi nabibigyan. Yung ang ganda ng mga rulings, may mga pagbabago doon sa nauna nilang mga rulings. So, hindi bago na ang Korte Suprema, binabago yung kanilang naunang mga desisyon. Anyways, mga kabrigada, huwag ko yung mawawala. Bukas ko yung ating Facebook poll, partner, ang dami na pala mga bumoto. Ang ating tanong, kabrigada, naniniwala ka bang ma-impeach ulit si VP Sara dyan sa Kamara? Bukas sa ating Facebook poll, 15.1 Brigada News na Kamara. At tapasidahan na natin. Yun yung mga kasagutan maya-maya lamang. Sa ating pagbabalik, nakasama ko natin ang NCRPO. Alamin natin ang mga ginagawa nilang paghahanda para po sa mga labor protests, Labor Day protests na kasado mo bukas, Mayo 1, mga kabrigada. Babalik pa tayo ating oras sa alas 8:21 ng umaga. That project was brought to you by Fast Relax Kasangga sa bawat aray. Kung ang makabagong kulay na radyo, makabagong kulay na radyo, ang nasa News FM, the music and news authority. Top siya yan. The heart
mouth ko. Ang dami na Tiwala sa ganyan. 4 superfoods. Naman, tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba, Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat nagtitipan sa anumang uri ng sakit. I am a woman and I am a fighter. Lumalaban. George pala ako ulit si, Patrick. Araw-araw na hanggang sa trabaho. Patrick, Saan anak ni Cheche. Palaban bilang isang ina at para sa sarili. Magkaiba man ang papel na Ano, sa city na sila? Isa ang paalala. Huwag kayong Ano, Patrick, sa pangalagaan city ang na? sarili with proper diet and Kasi exercise. isang bet ko lang dati siya. Ang Mom's Maurice One Capsule araw-araw. Hindi ako Mom's ulo sa Maurice amin One. ko sa mga. Mahalagang paalala, ang Mouse Nautilus 1 ay Ako hindi ang gamot at hindi tatrabaho dapat nagtitipan sa anumang uri ng sakit. Kendro. Ang dami na natin. Kasi sa mga rin siya, kayo na lang una, di ba, no? Wala, hindi pala ako. Tanod pala. Kasama tayo. Di ba si yata ang gibo-duty kay Ote? Kapag may coffee Kay date tayo, George, di ba pala ng George? Sino mas mula? Mabalik ang alaala kung paano tayo nagsimula. Pwede naman yun. Yun ang sabi sa akin yan eh. At tayong dalawa, may mas coffee, dapat sabay. Patrick na nag-duty. Ang Blood Max Doctor ay hindi gamot at hindi dapat nagtitipan gamot sa anumang uri ng sakit. Hindi ang mangilaw. Kaya natin isamala ang lahat ng maganda sa ating mga anak. Magandang pag-uugali at tiyak sa imahin. Kaya sa bawat akong niya, lagi tayong kapitata. Sa araw-araw, dahil ako ang Yonavit Ano tapos eh, di mataas talaga yun. Kasi sabihin ng iba, lolo, dahil ang barang nila, no? Ano hindi na po? Bagay ng balita, no? Ang bagay, no? Talaga ba? Nakakapin eh. Paano Hindi kita? pinala yan. Paano kita ng tanod din naman, di ba? Kasi wala, no? Dito lang natin pinapali walang salot. Pero may value yan. Ito, kasaan? Hindi, tataka ko sa kanila, bakit sasabi sa atin na pinatawa-tawanan lang. Hindi nila alam eh, naku eh, Hindi alam eh. dito yun eh. Hindi alam. Kasi ano, tanong mo yan. Walang alam no. Hindi alam nila eh, hindi nila alam eh. Mas ang sa kanila, hindi may visa, hindi wala. Napakahalaga sa bawat Pilipino mula sa mga patuloy na national news hanggang sa pinakamalupit na concern sa kami ang inyong magiging PSR sa lahat ng kaganapan inyong mapapanood at mapakikinggan online sa Brigada.ph. At nagpalalang kasunod ang maging bahagi ng isang masiglang komunidad na laging nakaabang sa hatas updates. Huwag nang magpapahuli. Bisitahin ang Brigada.ph para lagi kang updated. Brigada in the Ay, kasi mula nila, oo nga, sila tropa nila, ano, makabagong tunay na radyo, angat sa musika at balita. Brigada News FM. yun ang pinaka-police dito sa Bangkok. One time, the new Filipino time, alas 8:36 ng umaga. Ay, may tsaka pa yun eh. Ito sa mga sinasabi Kaya kung balisitan ko, kaya mo wala, parang tsaka rin ang pulis. Nalagay Oo, bantay dapat bayan. ganun eh, Pero parang, nalagay bantay bayan. oo, Oo, pero nasa amin. Tsapa, talaga para sa tsapa ng pulis. oo, yung message din ng ano, oo, ng gobyerno, diba? Dapat ang gobyerno, gusto talaga yun. Nalagay doon yung bantay bayan. Parang sa pulis din. Oo, pero bantay bayan kami yan, no? ang pangkalahatang kalusugan. Kaya sa mga nagkakaedad na mahalagan na bawal na yung bangkay police eh, namin, nilalagay sa dati. pamamagitan ng pagsiya sa mga matataba Hindi at ko matatamis sa mga pwede pagkain. yun, So ano. kaya nga ang pag-inom araw-araw ng Power Cells Herbal Capsule para sigurado na ang puso ay protektado Ngayon, sa bantay bayan pamamagitan pala, ng pagtiyak ng maganda yun. malinis ang dugo mula sa mataas na sugar and cholesterol level. Mga kabrigada, maselan ang usapin ng blood pressure at blood sugar, mga kabrigada. Kaya tested and proven na at effective, mga kabrigada, ang Power Cells Herbal Capsule para sa problema na yan. Sa mga nagtataguyod ng solido at masayang pamilya, anihin natin, mga kabrigada, ang bunga ng ating pinaghirapan. Enjoy ang ating healthy life kasama ang Power Cells Herbal Capsule. Yan ang Power Cells Herbal Capsule na pinapasapit dahil ikaw ang sandigan. Sundo sa mga napapanahon. Kaya mga, bigyan din naman ng bilya, panahon na yun. Ilang Brigada.